Etong writer ng story, hindi siya naniniwala sa multo kapag sumasagi sa isip niya yung mga kwentong kababalaghan or possibilities ng paranormal encounters. Tinatawanan niya lang kasi tinatakot niya lang daw yung sarili niya. And nagbago ang lahat isang madaling araw. Nangyari siya around this year lang, month of September. Pag nagsa-CR tayo, ang sarap sa feeling kumanta, no? Pag naliligo, pag umiihi, pag nagbabawas. Wala kasi tayong naririnig sa labas, sarili lang natin yung naririnig natin. And maganda yung echo ng CR. Ganon din si Sender. Nung gabing yon, maaga natulog yung magulang niya at yung mga kapatid niya. Naatake siya ng insomnia, kaya gumagamit lang siya ng cellphone para antukin at makatulog siya. Around 2:15 a.m., nakaramdam siya na parang tinatawag siya ng kalikasan. Or in short, kailangan niya magbawas. Personally, minsan pag nagsi-CR ako at galing ako ng higaan, di na ako nagbubukas ng ilaw. And si Sender, ganun din siya nung gabing yon. Di na siya nagbukas ng ilaw at flashlight na lang ng phone yung ginamit niya. As usual, kumakanta siya while doing her business and bigla siyang natigilan. Natigilan siya kasi habang nagbabawas siya, may naririnig siyang parang sumasabay sa kanta niya. Naririnig niya na parang sinasabayan yung tono ng kanta niya. I assume si writer, hindi siya masyadong matatakotin. Inisip niya kasi baka echo lang ng CR yun. Tinawanan niya na lang at sinawalang bahala. Kumanta ulit siya, tinuloy niya yung ginagawa niya, hanggang sa sinabayan ulit siya. This time, natakot na siya at tumigil siya sa pagkanta. Nung tumigil siya sa pagkanta niya, naririnig niya, kumakanta pa din at tumatawa yung sumabay sa kanya. Hindi na siya makagalaw sa banyo and sinubukan niyang tumayo para silipin sa labas. Kung pinaglalaroan lang ba siya ng mama niya kasi mahilig daw silang takutin siya. Iniisip niya din kung baka utak niya lang yung naglalaro sa kanya. Pagsilip niya sa labas ng banyo, walang tao. Doon na talaga siya natakot at dali-dali siyang nag-ayos. Binilisan niya yung pag-alis ng banyo at bumalik siya sa higaan niya. Pagpasok niya ng kwarto, nakita niya yung mga kapatid niya at yung nanay niya. Pareho pa rin ang pwesto. Imposibleng yung mama niya o yung mga kapatid niya yung kumakanta. Pumasok siya ng kulambo, dali-dali siyang pumikit at maya-maya hindi niya na naririnig yung kumakanta sa banyo. Yung kwarto kasi nila malapit sa banyo, so kahit mahinang kanta lang naririnig mula sa kwarto. Kaya pala tumigil na yung pagkanta sa banyo kasi naririnig niya na yung kumakanta nasa labas na ng bahay nila, sa pader kung asaan yung ulo niya kung saan siya natutulog banda. Ang pinakamalalang nangyari kung bakit siya natakot talaga, kada matatapos yung pagkanta, may kasunod na pagtawa. So imagine, nakahiga ka madaling araw, nagpo-phone ka lang, or kakagaling mo lang ng CR, may maririnig kang kumakanta, tapos tumatawa. Kung tao ang gagawa nun, siguro nakakainis. Pero siguro kung entity, hindi ko alam anong mararamdaman ko. Hindi niya nakinaya, ginising niya na yung nanay niya. Pero nung ginising niya yung nanay niya, bumalik lang ulit sa tulog, madaling araw, antok na antok daw siya. At sinabihan lang siya na, guni-guni mo lang yun. Siguro kung may guni-guni tayo, no, saglit lang siya mangyayari. Pero imagine, sinusundan ka, pinagtatawanan ka nung kung ano man yung naglalaro sa'yo. Wala noon, hindi na daw siya kumakanta pag nagsi-CR, hindi na rin daw siya nagbabanyo kapag madaling araw. Up to this very moment, hindi naman na daw na ulit yung pangyayaring yon, pero sana daw hindi mangyari ulit. Kahit pa narinig mo lang yun, no, nakakatakot na what more kung makita mo. Kung ikaw yung nasa posisyon ng writer, isang madaling araw, nag-CR ka lang, may maririnig kang kumakanta, tinatawanan ka pa kasi natatakot ka. Pagsilip mo sa pinto, may makita kang something, entity, or yung sumasabay sa'yo kumanta. Anong gagawin mo? By the way, this is a story from Spookify and the title is CR. I would share it sa aking Facebook account, and kung gusto niyo mabasa by yourself, feel free to visit my account. This is for my video. Kung meron din kayong mga horror stories na katulad sa writer, you can message me on Instagram. You can share your stories to me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.